Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Cheese Escudero at Garcia nalintikan, kinalampag matapos sa matinding nangyari. Sara Duterte binira matapos binantayan ang pondo, pero tanong ng taong bayan, nilayasan at mga makaduterteng senador kinastigo. Alam nyo mga kaibigan, sa kabila ng pag-amin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 million donation galing kay Lubiano, na aminado naman na galing ang kanyang yaman sa pangungontrata sa gobyerno, abay inabswelto ng COMELEC. Kaya naman, matindi ang buwelta ng mga abogado at ilang political analyst at talagang kinalampag at nalintikan sa naging desisyon ng nasabing ahensya para paboran si Escudero. Samantala, present naman si Sara Duterte sa Senado para sa OVP budget deliberation, kung saan mabilis na naaprubahan ang OVP budget. Pero ang matindi, abay may ginawa na naman po na pangbubudol itong Vice Presidente. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan, itong si Sara Duterte. Matapos kasing maaprubahan ang budget niya, abay nagtawag ng press con sa Senado. Tapos ito lang po yung kanyang sasabihin. Reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and a Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Yan lang. Thank you. Shukran. Wala na akong questions. Thank you. Next year na. Thank you. Pag sinabi nyo na you're ready to become the next president. Next year na po. Opo. Grabe mga kaibigan, no? Oo, abot hanggang dahig yung ngiti. Okay ng budget Next year na lang yung mga tanong. Nagtawag po yan ng press con mga kaibigan, tapos yan lang yung sasabihin niya. Akala ba namin ready ka na magpresidente? Tapos mga mahalagang tanong ng bayan di mo kayang sagutin? Next year na lang daw? Parang yung confidential funds lang hanggang ngayon di masagot. Kaya nga sabi ni Attorney Falsis mga kaibigan OMG, binudol ni Sara Duterte ang Senate media. Nagpa-press con pero bumati lang ng Merry Christmas at hindi tumanggap ng mga tanong. Inuulan na siya ng tanong pero sabi niya next year na lang. Bakasyon na kasi, ano ba kayo? Approve na ang budget niya. Ganyan talaga pag budget, pag usapang pondo, mabilis pa yan sa alas 4. Pero pag tatanungin, nilayasan mga kaibigan ng Senate media ang tanong ng taong bayan. Yung mga mahalagang tanong, walang pakialam, next year na lang daw, nilayasan. Tulad nga ng sabi mga kaibigan ng ilang netizen, ang bastos, wasting other people's time, which is totoo. Diba? Parang yung kaso lang ni Escudero sa COMELEC, anong tawag doon mga kaibigan? Diba? Lubiano Escudero donation cleared by COMELEC unit. Ay nako talaga. Ang mas nakakagulat dito mga kaibigan yung COMELEC chairman, yung chairman ngayon na si Garcia, dating abogado pala, ni Escudero nung 2022 campaign. Di ba? Kaya tanong ng bayan, paano magiging patas ang desisyon kung nakaupo ay may direktang koneksyon? Di ba? Escudero, Garcia, dati pa lang may koneksyon noon pa. Hindi natin kailangan maging abogado para makita ang problema. Nangangamoy po conflict of interest. Kung ordinaryong kandidato lang ito, tiyak, yari agad mga kaibigan. Pero dahil bigatin, Escudero yan, parang alikabok lang. Pinagpag yung issue, tapos okay na, absuelto na. Antindi. Kaya naman mga kaibigan, heto at nilatigo ng isang matapang na political analyst ang pagpabor sa kabalbalan ni Escudero. Hindi yung Political Finance Affairs Department. Hindi ko maintindihan ba't yun ang gumawa ng desisyon. Totoo. Hindi naman nila jurisdiction yan Pero, ang mahalaga dito, yung impunity. Diba? Lahat sila ay under the microscope. Lahat ay galit sa korupsyon at saka impunity. Tapos gagawin pa yan, ikikiskis sa mga mukha natin. Mga lintik na ito, ang implikasyon yan ay dinidepensahan nila itong mga korap.
Hindi lang dito sa mga may kaso sa COMELEC na paglabag ng Omnibus Election Code, katulad nila Marcoleta, etc. Totoo. Kung hindi itong mga kontraktor. Mm. Diba, kitang-kita naman, paano nila gagamitin yung desisyon ng COMELEC para depensahan ang kanilang mga sarili? Yeah. Ihiwalay nila yung sarili nila doon sa kanilang mga kumpanya. Ihiwalay nila yung sarili nila bilang mga beneficial owners. Talagang ikikiskis sa mukha natin yung kanilang kawalanghiyaan. Yung COMELEC, dapat, no, due diligence nila yung kaso, tapos sinampan nila sa korte, di ba? Imbis na nag-abogado sila para kay Cheese. At saka hindi dapat itong Political Finance Affairs Department ang gumawa niyan. No? Ang gumawa dapat niyan yung Law Department. Ano ba yan? Kiniskis sa mukha natin yung kawalanghiyaan na yan. Grabe. Hindi natin papalampasin dapat yan. Tama. No? Hindi dapat. Lalo na sa ganung konteksto ngayon, lalong pinatutunayan ng COMELEC na wala talagang wala talagang hustisya sa ating bansa. No? Yun yung sinasabi nila. No? Tinututulan natin yung revolutionary government, tinututulan natin yung junta, tinututulan natin yung throwing the baby with the bathwater. Itong mga ugok na ito, maglalabas pa ng ganyang desisyon. No? Kaya dapat, tignan niyo mga yan as death stabilizers. Wala nang iba. Kasama nung Vice President na handang mag-succeed kahit anong pamamaraan sa presidente. Dapat pa, yan ang mga talagang destabilizers. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi ni former Secretary Ronald Llamas, kung nakalusot si Escudero, so ilang politiko pa ang makakalusot at maaabswelto kahit harap-harapang ginagago na tayo. Di ba? Ang lalakas ng mga ebidensya eh. Pero paano yung kaso ni Marcoleta sa kanyang sose na hindi niya nilagay yung mga campaign donor? Malay ba natin kung isa dyan yung mga diskaya? Di po ba? Malinaw na pagtatago sa katotohanan. At mismong COMELEC na din na nagsabi na bawal yan at may karampatang parusa. Para ba ang dating, huwag na din naming asahan yan? Baka ganun din naman, maabswelto din tulad ni Escudero. Kasi nga, bigatin at makapangyarihan sila. Ganun po ba? Kaya dahil sa mga kabalbalan na ito mga kaibigan ng ilang mga senador at pumabor pa ang COMELEC, abay matindi po ang birada ni Atty. Dino De Leon sa mga alipores ni Duterte. Pakinggan po natin to. Imagine mo, just because corporation daw yung nag-bid, automatically, hindi raw, meron daw veil of corporate fiction. Artificial juridical entity to separate and distinct from the person. Siya ang may beneficial control dito sa corporation na to. Siya ultimate beneficiary kung sakasakali maging successful yung corporation na to. Tsaka tandaan nyo po lahat po ng biggest projects in the Philippines, korporasyon. Totoo. Kasi ang purpose po ng korporasyon is to separate yung risk, no, from the person, no? So it's a risk mitigating device. So if that's gonna be the case, then dali na palang i-circumvent yung yung policy of the law to prevent yung may mga vested interest sa government projects from actually donating para hawak na sa leeg yung kandidato. So gano'n dahil, ibig sabihin, wala nang kwenta tong provision na ito, no? I think the COMELEC committed reversible error, no? Ang trabaho po natin is to give to give effect to the purpose and the wisdom of the law. Wag po yung naghahanap po tayo ng legalistic and technical reasons to kill the very purpose of the law, no? Parang si Marcoleta lang, di ba mga kaibigan, naghahanap ng technical. Pero inamin na kasi ni Lubiano ito mga kaibigan, na yung pera niya na 30 million na pinang-donate kay Escudero ay galing mismo sa pangungontrata sa gobyerno. Di ba? Naalala ninyo nung panahon na may hearing dyan sa Kamara? Di ba? Sinagot niya yan doon kay Shell Jokno. Oh, bakit hindi yan ang ginamit? 'Di ba? Ng COMELEC, bakit ganun na lang? Binasura, 'di ba? Pinagpag lang, tapos absuelto agad si Escudero. Intindi, kaya hindi nyo maiwasan na mag-isip ang taong bayan na itong si Escudero at itong si Garcia abay dati nang magtropa. Ay nako talaga oh. So I think it is a reversible error.
Hopefully, the COMELEC will reverse itself in due Sana. course, no? Ang dahil motu proprio investigation ito, nag-aano lang ako, sino magpa-file ng motion for reconsideration? Di dapat somebody should step up, no? So tinitingnan rin ng team namin yan. So sana tingnan natin kung ano, 'di ba, magkakaroon pa ako ng lakas kasi attorney. dami pa nating dami pa nating hinaharap ng mga ibang mga public interest. Pero my team is taking a look at it right now kung paano tayo makakapag-avail ng remedies kasi motu proprio dapat may mag-appeal nito kasi I think it is a gross error made by the COMELEC Legal Department. Pinatay nila yung efficacy nung provisional law na yon. No? Wala na, lahat na. So, ang gagawin na lang nila, every individual, kahit ako yung ultimate beneficiary ng corporation, siya na lang mag-donate. And following the Escudero precedent, hindi sila ma-held into account. No? So, yan. So, maling-mali yung decision ng COMELEC na ito. No? So, Maling-mali pasensya na talaga. po, yung mga yan, mga ganid sa kapangyarihan, mga ano talaga yan, desperado sa kapangyarihan, Yun, no? totoo Balik naman yan. po kayo sa private sector, magtrabaho naman po kayo ng marangal, magtrabaho naman po kayo ng maayos-ayos, hindi yung ang ginagawa ninyo ay nai-involve kayo dyan sa mga flood control projects at binubulsa ng paulit-ulit yung pera ng taong bayan. Ikaw, Jinggoy, na-convict ka na nga dati, binigyan ka na nga ng second chance at life, tapos ngayon, involved ka na naman. Ikaw talaga, Senator Villanueva na-involve ka na nga sa Napoli scandal, no? Kahit na in a secret decision na ma-prevent yung wheels of justice from na maano ka na matugis ka, tapos uulit ka na naman, no? Ang tawag talaga diyan recidivist, no? Recidivism, repeat offenders, ganid no? So tingnan natin, bumalik sila sa private sector at kung hindi sila Villanueva, hindi sila Estrada at hindi sila dahil sa kanilang former positions, wala naman yung napatunayan. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Kaya nga tama dito si Attorney Dino De Leon. Kaya naman po, COMELEC, kung gusto nyong ibalik ang tiwala ng publiko, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng kliyente nyo kahapon, referee ngayon, di ba? Escudero Garcia, ano ba naman yan? Kasi nga po, itong mga nasasangkot na senador na may issue dyan sa COMELEC ay sangkot din sa malawakang korupsyon. Kaya nga po nakakahiya Kaya sana naman, para hindi magduda ang taong bayan, gawin nyo naman po yung tama, di ba? Yung interest para sa bayan, hindi interest para dyan sa mga, ay nako, alam nyo na po yon. Ito naman mga DDS, hindi ako tanga para mag-fall dun sa trap ninyo na sususian nyo kami na sana magalit kami sa mga Marcos para Kaya si Sara nga Duterte nasa power. Pwede ako magalit sa mga Marcos pero Tama. hindi rin ako stupid enough to see na you're taking advantage of the political situation. Yeah. And hindi rin ako stupid to not see na the country will probably be worse off under Sara Duterte. I would rather stick with purgatory than go to hell. Panahon po ng mga Duterte, hell, malawakan ang patayan, walang democratic space. Ang hirap itong mga ginagawa namin. Weaponize ang rule of law, no? Ang justice system. Ngayon, at the very least, ang sinasabi niya, weaponize against the Dutertes. Kung totoo, di go through the justice system. Totoo naman kasi, di po ba, na ginagamit ng mga makadilis itong lehitimong issue ng korupsyon. Di ba mga kaibigan? Ano ba ang dahilan? Siyempre, upang patalsikin ang Pangulo at paupuin yung kanilang amo na si Sara Duterte. Totoo naman din po, di ba, na may korupsyon dito na nangyayari sa panahon ng Marcos administration. Kaya nga may kailangang ipaliwanag Kaya nga kailangan may investigasyon. May kailangang panagutin. Pero ang tong mga makadilis, ang intensyon, hindi solusyon kasi. Nagtatago po sila sa kunwari anti-corruption. Di ba? Huling-huli. Hindi para linisin ang issue ng corruption kundi ibalik sa poder ang dynastiyang Duterte. Si Sara Duterte na hindi pa nga tapos magpaliwanag mga kaibigan sa sariling mga anomalyang kasinlaki ng Pilipinas, di ba? Oo, kasinlawak ng West Philippine Sea. Di ba? Tapos gustong isalpak sa palasyo, sa Malacanang, na parang walang nangyari. Tapos pagising natin, siya na yung next president. Diba, matindi talaga, no? Pero nung panahon ni Digong, na mas malala yung korupsyon, mga tahimik. O, di ba? Selective mga kaibigan Talagang selective outrage, di ba? Kapag Marcos ang issue, patalsikin yung sigawan. Kapag Duterte ang may issue, fake news. Di ba? Ang galing. Anong klaseng prinsipyo yan? Tulad na lamang nito mga kaibigan, yung mga tanungan ni Eden. Pakinggan niyo po ito. Yusek, din po sa previous briefing po ninyo ay inyong nabanggit na
yung pahayag ni VP Sara na readiness to replace the president, batay na rin doon sa tanong nung interviewer, Ay, nako, Eden. a form of political destabilization. Pwede po ba ninyong i-elaborate lang paano nyo nasabi na ito po ay forma ng destabilisasyon sa administrasyon? Nung nakaraang araw po ay nasabi ko na kung bakit ito ay maaaring form of political destabilization. So nasagot na po natin yan. Pero parang under the Constitution naman po, the Vice President, siya po yung first in line to pwedeng pumalit po sa Pangulo. Nakalagay po yon either natanggal ang Pangulo, nag-resign, nagkaroon ng malalang sakit, or namatay po. May mali po ba doon sa kanyang sagot na siya yung pwedeng ready to replace the President? Iba po ang sinasabi ng Constitution. Tama po na siya po ang next in line and succession kapag ka po legal ang pagkakatanggal Yun. at pagkaka-remove sa Pangulo sa pwesto. Iba naman po yung nag-a-anticipate at sa gitna ng mga isinisigaw ng kanyang mga kaalyado o ng mga supporter na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Magkaiba po yun. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro? Totoo naman kasi, malinaw na hindi para sa interes ng bayan yung panawagan nila, kundi agawin ng gobyerno. Yun po yung malinaw dito. Ginagamit nila ang totoong issue ng korupsyon, hindi para iligtas ang bayan, kundi para ibalik sa poder ang pamilyang nagpalubog. Nagpalubog po at dumami ang korap sa Pilipinas nung panahon ni Digong. Yung mga politiko na ganit sa kapangyarihan at hindi nabubusog sa kanilang bilyong-bilyong ninanakaw, pero hindi man lang pinarusahan. Diba? Nung panahon ni Digong, kahit na huling-huli na diba? Nung mga panahon ng Farmally, diba? At ng iba pa. Paano pagkaalyado? Di wala, panalo sila. Pero pag hindi kaalyado, abay kulong. Kulong kahit walang kasalanan, tulad ng nangyari kay Dilima. Di po ba? Para ba tayong walang alaala yung ginagawa po nila? Sa tingin nila, nakalimutan na natin. Ginagawa tayong tanga at boboy, di ba? Ginagawa nilang para bang tanga ang taong bayan sa paningin po nila. Di po ba? Nakakagalit no, mga kaibigan? Kaya nga mga kaibigan dito dapat tayo tumitindig. Hindi tayo papayag na ang sambayan ng Pilipino na palitan ng Pangulo at iupo ang isa na namang mas malala at may daladalang bagahe ng korupsyon. Mapahanggang ngayon ay hindi pa niya rin po nasasagot. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. At yan mga kaibigan, huwag niyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.